Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At simulan natin dito sa inilabas na papremyo ng Itbulaga for November 7, 2024. Ang total cash prizes po na naipamigay ng Itbulaga ay 206,000 pesos, total of 36,000 pesos para naman sa therapy, total of 15,000 pesos para sa OBB contest, at total of 80,000 pesos para naman sa sugod bahay. Total of 55,000 pesos naman para sa GB5, at total of 20,000 pesos para sa bawal judgmental ka ba. So overall, 206,000 pesos. Samantalang, tingnan naman natin at alamin kung ilan ang inilabas ng It's Showtime for November 7, 2024. So nakakalungkot lang dahil bumaba po ang kanilang papremyo. Nasa 20,000 pesos lamang po. So putal lang ito ng Itbulaga, no, na inilalabas nila na papremyo. Samantalang magdako naman tayo dito sa ratings po ng noontime show for November 1, 2024 at November 4, 2024. So, nakuha po ng Itbulaga for November 1 ay 4.1%, samantalang dito naman sa It's Showtime ay 6.8%. Pero kung pagkukumparahin natin ang single channel ng mga ratings na yan mga Kadabarkads sa Channel 5, 3.8, and sa GMA Network, knowing naman na malaking station yan ay 5.0 lamang ang nakuha po nila. Samantalang for November 4 naman, 4.1% pa rin ang nakuha po ng Itbulaga at 6.8% pa din para naman sa It's Showtime. Samantalang kahapon naman po at kanina mga Kadabarkads ay trending po ang paalam na It's Showtime. Meron itong 1,838 na post. Trending ito sa Twitter na ngayon ay X, kaya naman ang ilang mga netizen dito po sa X ay nag-aalala, magsasara na ba ang It's Showtime? Magpapaalam na ba ang It's Showtime? Pero yun po pala mga Kadabarkads ay yung song na kinanta po ng isang grupo na bumisita po dito sa It's Showtime kahapon. So, nadikit lamang daw itong It's Showtime na pangalan po ng programa po doon sa paalam na title ng song. Kaya, ang nagtrending paalam na It's Showtime na kinawindang po ng maraming netizen dito po sa X. Samantalang kanina naman po mga Kadabarkads ay nagpunta dyan at nakasama natin si Mama Judy Santa Maria dyan po sa Itbulaga, na siyang kinatuwa po ng maraming Dabarkads. Dahil talaga namang dumarami na po yung mga artista na patuloy na tumatapak at bumibisita po dito sa Itbulaga. Diba? And sabi nga po dito ng ating TBJ na page, salamat daw po sa mga nakasama kanina dito po sa Itbulaga Studio, and kabilang na dyan syempre itong si Ma'am Judy Santa Maria. So sana more bigating artista pa po ang magpunta dyan sa Itbulaga para mag-guest, para makibanding sa ating mga Kadabarkads, kasi ang ABS-CBN naman, 'di ba? And itong TV5 magkaibigan na po 'yan. Hindi po 'yan siya magkalaban. Sabi nga po ng ilang Dabarkads, kapamilya ex TV5 versus kapuso. Meron silang mga ganyan na sinasabi. Kasi ang TV5 po ay tahanan na din ng mga artista kapamilya po na programa dito sa TV5 na pinapalabas yung kanilang mga show. Samantalang, pag-usapan naman natin itong bagong Dabarkads na kapatid na din na siyang pumirma na po ng kontrata dito sa TV5 kanina. Sino kaya yung pumirmang yan mga Kadabarkads? Walang iba kundi si Miss Corina Sanchez. Sabi nga po dito, opisyal nang pumirma ang veteran news personality na si Corina Sanchez Rojas bilang bagong host
ng face-to-face harapan na mapapanood na simula ngayong Lunes, 4 p.m. dito sa TV5 at 1 PH. Present contract signing sina TV5 President Guido Savaliero, Signal TV5 President Jane Basas at Media Quest Group Finance Officer John L. Andal. So, selyado na po ang kontrata and certified kapatid na po itong si Ma'am Corina Sanchez. Siya po yung pumalit bilang host dito po sa kay Ma'am Carla Estrada, no? Kasi meron siyang mahalagang gagampanan kaya po siya ay nag-resign at iniwanan itong face-to-face. So sana mga Dabarkads, isuportahan din natin itong face-to-face na pinangunahan ng mga host Corina Sanchez and si Donita Knows. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Maine Mendoza sa ini-endorso niyang brand which is itong Bench. Sabi kasi dito sa post sa Instagram, the pandemic posed another challenge as well but it also provided an opportunity for busy Bench, adaptivity, creativity, and innovativeness to shine forth. The brand increased its product of sanitizing essentials such as hand sanitizer, disinfectant spray, and wipes. With the proverb, necessity is the mother of invention. At work in the 2 years of COVID-19, the essential clothing collection Bench Everyday was also born, and as the quarantine market got hooked on Korean drama, Chan chose K-pop group and stars such as Yoonbin, Kim Soo-yoon, Wi Ha-jun, and Ji Chang-wook, Kim Seon-ho, and An Yo-seop for his international endorsers. As Chan explained, the business of fashion and lifestyle is so dynamic. There's always something new to be inspired from, whether it's a street sign from a city, I visit design exhibits, olds and new books, or the many talented artists who I meet inspired me, work and collaborate with. They all continue to fuel my passion and drive to keep improving the business. So, yan po ang binahagi or na-repost ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story. Para po ito sa brand ng Bench. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nirepost pa din ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story mula po ito sa TBJ official na page. So, meron po kasi ditong aso, napagtripan na naman nila si Alan Kay. Meron ditong aso, then hawak po siya ng amo niya, and then pakababa po ng aso ng kamay, si Alan Kay na po ang nag-flash doon sa video. So, nakakatawa lang dahil talaga namang maraming naali sa video po na binahagi ng TVJ na page. Talagang favorite nilang pagtripan si Alan Kay. Mabuti na lamang certified legit siyang Dabarkads kaya hindi po siya napipikon.